Welcome to my podcast, episode 4! Ay, tara! Ang gagawin natin ay kitang-kita naman. So, magbubukbang kami while chikahan. Hi guys! My name is Mia. Sige, vlog takeover. Since college, magkaibigan na kami ni Krista. Natatakot pa ako nung yayain si Krista kasi, di ba may mga iba na pag kunwari yung niyaya mo? So, sila pa yung Oo, natatanggap. sabi yun, yung mga eksena namin nun. Alam mo, syempre, di ba pag nag-work ka na may pambili ka na kahit na mga damit sa SM, gano'n, di ba? Ay, tay, ang pinili pa rin namin, okay. Lahat ng Okay talaga. Tapos naka-duty ka na eh. Ikaw Tapos, ang nagpabili oo. ako sa'yo. Tapos, ako ang nagsusukat ng mga damit mo. Sabi ko, ano ba naman to? Sabi ko, gano'n. Kilos, yaya ko, gawa ko lahat. Anyways, okay lang yan. Tapos, Binili lang namin nun sa 7-Eleven kasi yung kasya lang namin, sa pera namin, Skyflakes. Skyflakes, tsaka Mentos, alala ko yun. tapos may baon ako nun na Mm-mm. Oreo. Oreo. Ano pa yun? Oreo, tsaka dalawa yung baon ko. Tapos, nasa iyo lahat. Ayan So, na, 2 years after we're here, still thriving, wala pa ring ipon. And then, eto ba yung dream job mo? Yes. To be an FP. To be honest, to be honest, to be honest, yes. Ano ba? Kasi, Honest ka ba talaga? oo, ito talaga yung dream job ko. Parang, oo, kasi tourism tayo, syempre. Bakit mo ba kukunin ng tourism kung hindi ito yung dream job mo, di ba? True. But then again, sabi ko nga, nung nasa Pilipinas, yan nga yung sabi niya, hindi na-appreciate yung beauty. And then, Sa Pilipinas kasi, maging totoo tayo dito. Hindi talaga, mahirap talagang makapasa as cabin crew. Kaya parang tinapon ko siya. Miss Universe Oo, ka wala sa- na talaga siya sa isip ko nun, na mag-cabin crew. Pero, siguro talaga may mga times na bubulungan tayo ni Lord na, go for it, girl. Ganun. At saka alam mo, good thing na nauna ka dito. Tapos nung nakarating ako dito, wala siyang pasok. Grooming issue ka for 1 week. Tapos sumakto yun yung dating ko. Kaya, Yung time kasi na yun, tapos na yung training namin. Tapos, nag-start na akong mag-fly. Pero, nag-grooming ako nun. Yung grooming kasi, sa work kasi namin, chine-check yung grooming mo. may So, yung sugat time ka. yung time na yun, nagkasugat ako on board, yung first flight ko. Tapos, sinamahan ako nung supervisor sa grooming officer. Nagalit. De joke lang. Ang late-late Ayun lang lang. naman Pero, kasi noon. Ang galing no kasi, wow. Kasi, thank you Lord. Oo, kasi kung Inano hindi ni- nangyari yun, hindi kami magkakasama, hindi kami kasi nung time talaga ni bagong dating talaga siya, as in bagong dating siya. Tapos Umiyak ako noon. Kaya Umiyak ka ba pinapunta kita. Oo, kasi nagugutom na ako. Nagugutom na ako. Tapos pina-order mo ako sa Talabat. Umorder ako sa McDo. Nakita ko kulay dilaw yung rice. Tapos sabi ko, hala, mukhang masarap. Kasi dilaw, kala ko fried rice. Tapos pagdating oo. At least 'di ba nagkaroon pa tayo ng time mag-bonding. Pinasyal niya ako. Oo. Mili kami ng mga kailangan sa bahay. Everything happens for a reason. Tsaka Talaga. parang, sinadya ni Lord. Thank you talaga, Lord. Pero syempre 'di ba parang pag titingnan mo, ano ba 'yan bagong kakalipad ko lang tas nag-ground ako. 12 days din 'yun tas unpaid pa 'yun. Pero yun pala yung reason. Tapos 'di ba parang 'yun pala yung way ni Lord. It's a redirection. Parang, things be talaga. Okay, go. Tapos, Ano ba, magtatanungan ba o kwentuhan na? Kwentuhan lang. Tapos, ang susunod kong tanong, di ba ito ang pangarap mo ngayon, kamusta naman ikaw sa cabin ko? Para bang, Yung totoo,
Naubos na ako. Ang Ibig ganyan. sabihin, wag daw ako Magdali. Wait lang. Inom lang ako, guys. Chat. Break time. Ahang. Parang nakakapagod kasi talaga. Which is lahat naman ng trabaho nakakapagod. Pero, at the end of the day, ano kasi, parang, minsan, di ba, pag mag-isa ka, tapos nalulungkot ka, pag napapagod ka, dumarating sa point na, at saka, iniisip mo, na parang ayoko na, parang gusto ko nang umuwi. Lalo na pag nasa ibang bansa ka, tapos, ibang-iba yung lifestyle nung nasa Pilipinas ka, tsaka lifestyle dito. Kasi, akala lang ng iba, masarap yung buhay, kasi, syempre, nakakapasyal ka, which is, part talaga siya ng masarap talaga yung lifestyle. Pero, at the same time, may parang kapalit siya, kasi, uuwi ka sa flat mo. Kunwari, pag pagod na pagod ka, uuwi ka sa flat mo, wala kang kausap. Unlike sa Manila, di ba? Halimbawa, kung nakatira ka sa... kasi dati, di ba, nakatira ako kasama sila Dayan, mga BFF natin. Parang, pag uwi mo galing ng work, pag inis na inis ka sa isang tao sa work, pag May uwi mo, kakakismis oo, ka di ba? agad. Ang sarap kasi sa feeling ng ganun. O kaya naman kung, halimbawa, umuwi ka sa bahay nyo, ganun. May, nandyan yung nanay mo, nandyan yung tatay mo. Diba? Iba yung feeling. Pero dito kasi, pag uuwi ka, ikaw lahat, yung pagkain mo, ikaw magluluto, ganun. Talagang independent woman. So, yun. Parang, yun yung kapalit niya. Akala nila puro diba? sarap lang tayo eh. Which is, Hindi. oo. Lahat. Hindi siya all the Hindi time. lang namin sinishare yung kalungkutan, pero Oo. may ganong part pa din. Kaya nga parang feeling ko talagang pinag-a-adya din ni Lord na magkasama tayo ulit. Kahit hindi tayo magkasama sa isang department, at least parang May takbuhan. may takbuhan ka pa rin. At least 'di ba, may kaibigan ka pa rin na Hanggang na na pwede mo lang puntahan kasi nandito pa rin kayo sa isang bansa. So 'di ba, ang galing pa rin. So 'yun. To answer your question, ano yung May tanong mo? Ang dami kasi paligoy-ligoy. Hindi kasi 'di ba yung kamusta ka tanong na? mo, yung kung masaya ba ako. Masaya pa naman ako, pero syempre may times na hindi. Kapag napapagod, kapag pagpagod, pag naho-homesick, ganun, parang feeling mo ayaw mo na, parang gusto mo nang umuwi, ganyan. Pero syempre, unang-una sa lahat, yung kinikita mo dito, mahirap mo nang kitain sa Pilipinas. Kung kitain mo man, syempre, thank you Lord. Di ba kung makahanap ka ng ganitong work na ganitong sahod, tapos, alam mo yun, yung mga benefits, makukuha mo pa rin. Kung talagang uuwi talaga ako, pero as of now, hindi ko pa kayang umuwi kasi, sabi ko nga nung intro pa lang, marami tayong utang. So, yun. Hindi nagbabago. Pero, natutunan ko din kasi na dapat, yung yung pagiging mag-isa mo sa buhay, lalo na dito sa abroad, hahanap ka talaga ng paraan to make ways to make you happy. People who can make you happy, ganun. Kasi pag, di ba, parang pag mag-isa ka lang, Pag in-embrace mo. Oo, ang daming pumapasok sa isip mo. Doon na pumapasok yung mga anxiety. Oo, tsaka yung mga depression. Depression. Kaya, ikaw talaga yung tutulong sa sarili mo. So, yun. Kaya kung gusto mo maging masaya, tumawa ka. Anyway, ayun lang. And then, ito, may tanong ako sa iyo eh. Sabi mo, ito yung dream mo. Since naabot mo na yung dream mo, masabi mo bang ito talaga yung pinaka-dream mo? Or after mo ma-achieve na dream mo, sabi mo, ay hindi pala ito yung dream ko, meron pa akong ibang dream. Okay. Wow! Ganda ng question. Ang ganda. Kasi, naniniwala kasi ako na kapag naabot mo na isang bagay, darating yung point na maghahangad ka pa rin ng another one. Oo. Kung hindi more, maybe less. Bakit ko nasabi yun? Wow! Feeling talaga! Hindi kasi, kasi balitan natin si Tony. Na-realize ko kasi yun. Kasi, for example, di ba,
di ba parang tayo kasi, ang lagi nating ina-attain yung success, yung success, yung success. Tapos pag nandun ka na sa success, parang marirealize mo, ay, ito na pala yun. Parang gano'n. Parang halimbawa, pag umaakit ka ng bundok. Na-achieve mo yung bundok. Oo, di ba? Akit ka ng akit sa bundok. Ang aim mo is umakyat sa bundok. Umakyat dun sa pinakatuktok. Ngayon, pag nasa tuktok ka na, syempre, enjoyin mo. Pero at the same time, Bababa ka pa din. oo, ayaw mo magstay dun, di ba? Ayaw mo magstay dun sa tuktok. Tuktok. Dahil, for example, Pangsamantala lang siya. at saka for example, kunwari yan, umaakyat ka ng bundok, tapos may mga kasama ka, kunwari yung mga friends mo, family mo. Pero yung iba mong friends, family, hindi kayang abutin yung naabot mo. Kumbaga parang ganun. Kumbaga parang yung iba, mahina na. Kunwari, sabihin natin magulang mo. Lahat kayo, sabay-sabay ang goal nyo umakyat sa bundok. Let's say, magbigay tayo ng pinakamataas sa bundok sa Pilipinas. Mount Everest. Ay, Pilipinas pala. Oo, kung ano man yan. Kunwari, abutin mo yung pinakamataas na bundok, ganyan. Siyempre, ikaw malakas ka. Ang goal mo is makaakyat dun sa pinakatuktok. Pero yung iba mong kasama, syempre, tulad yan, magulang natin, mga kaibigan natin na iba yung goal, iba yung path, iba yung gustong gawin. Hindi sila makakasabay dun sa energy mo, papunta dun sa goal na yun. So ikaw, pag ikaw na nandun, ikaw lang yun eh. Ikaw lang yung may gustong umakyat dun. So, pagdating mo dun sa taas, maybe, ikaw lang yung mag-isa dun. Syempre, ang lungkot, di ba? Darating yung point na mananawa ka kasi mag-isa ka lang dun sa taas. Tapos, tawag dito, ang iisipin mo, ay, gusto ko silang balikan. Gusto ko silang Isama. oo, isama. Paakyat or it's either babalik ka, ganun. Bababa ka na, parang ganun. Alam mo yun, yung feeling na ganun. Parang yun yung na-realize ko about success na minsan, kahit successful na tayo, parang may ini-aim pa rin tayo na ibang bagay. Minsan kasi sa buhay, di ba, parang hindi lang naman hindi lang naman puro win yung ina-attain ng tao, di ba? Minsan, ano lang, yung makasama mo lang yung magulang mo sa araw-araw, ganun, di ba? Yung health, yung ano. Kanya-kanya kasi tayong desire sa buhay. So, yun. Parang ang gulo ko mag-explain, pero sana nagigets mo. Nagets ko naman siya. Ewan ko na kung nagets mo. Hindi, kasi parang ano yun eh, di ba? Ako kasi ang nararamdaman ko. Kasi parang nung tinanong mo ko, ngayong nakuha ko na yung gusto ko, ako, feeling ko, hindi pa rin pala yun yung nagpapakomplete sa akin. Kumbaga parang, okay, nakuha mo yung work na gusto mo, yung pinapangarap mo nung bata ka, may malaki kang sahod, pero what's next for you, di ba? Parang, Ito na ba yung end? Oo, dun mo malalaman kung talagang happy ka ba or what, kung contented ka ba sa ano. Of course, happy ako. Of course, parang of course, contented din ako. Pero syempre, may mga bagay tayong, nag-iiba kasing priorities natin every time. So kung halimbawa, ngayon, kung dati, sabihin na natin, dati ang pangarap ko ito, gusto ko lang talaga magkaroon ng magandang trabaho, ng matupad ko yung pangarap ko, ganun. Ngayon, naatin mo na yung pangarap mo na yun, yung pinapanalangin mo na yun. Siyempre, iisip ka na naman ng bagong goal mo. Ngayon, ang goal ko is parang talagang maging komportable yung buhay nila mama, nila papa, yung health, ganun. So, yung mas maging happy, ganun. Di ba minsan kasi it's either, kaya nasabi ko kanina na it's either pataas ka or pababa. Hindi naman pababa, ibig sabihin na babalik ka ulit sa From the kumbaga bottom yung talaga. babalik ka lang sa simple life. Parang ganun. Minsan kasi akala natin kasi yung success is about money, about fame, about everything na... Tsaka, di porket success ka, parang nasa iyo na ang lahat. Minsan, ang success is about having simple life. Wow! So, yun yung parang explanation ko na babalik ka ulit sa mababa. Hindi mo kasi, sorry kung nasabi kong mababa, pero parang babalik ka ulit sa umpisa. Parang ganun. Ang hirap kasi mag-explain. Pero sana na-gets nyo.
Hindi. Kasi Parang yung iba gawin kasi- na natin simple na yung happiness pala is hindi lang pang happiness mo na solo. Mm-mm. Gusto mo yung happiness mo is yung happiness din ng family mo. Ang ganda nga nung ng mahal mo sa buhay. Oo. So, kaya kung ang happiness mo ay parang nag-iisa ka lang malungkot, I mean, yung success mo, nag-iisa ka lang malungkot, ang gagawin mo talaga, pabalik ka sa normal life. Parang yung pag nanalo ka ng loto, tapos naging milyonaryo ka, tapos bigla kang, nanakawan. Ay, hindi. Nanalo ka sa loto, naging milyonaryo ka, tapos biglang yung iniwan mo yung family mo. Pero akala mo masaya ka sa maraming pera, pero malungkot pala kasi wala na yung family. Iniwan mo eh. Ang ending, babalik ka na lang sa kanila. Aiwan mo yung magarang buhay para sa kanila. Kasi dun pala yung tunay na saya. Kaya nga parang na-visualize ko yung mountain. Kasi di ba ang mountain is triangle, di ba? Di ba, isipin mo yung triangle, nasa tuktok ka, pero mag-isa ka lang. Pero pag yung sa baba, madami kayo, pero kompleto kayo, gano'n, di ba? Parang nasa baba ka man, pero kompleto kayo. Kaya parang gusto ko i-visualize mo yung, kunwari kasama mo yung magulang mo na umaakyat. Siyempre gusto mo, di ba? Gusto mo silang angatin sa pinakatuktok. Pero, syempre may mga hindrances na matanda na sila. Syempre nanghihina na ang mga magulang natin. Pero, di ba, kaya babalikan mo sila. So, ang dapat nating tinitignan, hindi yung tuktok, kundi yung process, yung journey natin na kung paano tayo magpunta sa top. Mag-reach to the top. Pero syempre, di ba, hindi naman tayo perfect. Sinasabi lang natin to, pero may mga, mga downfall din tayo. Syempre. Hindi naman tayo para mag-preach dito, tapos hindi naman natin Pero yun lang yung na-realize ko. Ay, dumigay ba? Na-realize mo na busog ka na rin pala. Na-realize ko na. Next! Oh, hindi pa rin pala Ay, hindi ka pala. Hindi kasi grabe talaga yung Minsan kasi alam mo, parang ako kasi 30 years old na ako. Tapos, hindi ko naman sinasabi na marami na akong experience. 30 ka na? Yes. 30 years old na ako, pero hindi ko naman sinasabi na marami na akong experience. Meron namang ibang tao dyan na maagang namulat sa buhay, ganun. Pero syempre, may kanya-kanya tayong experience. Pero, alam mo yun, minsan parang pag nakikipag-usap ako sa mas bata sa akin, hindi pa rin mawawala na ma-insecure ka. Kasi di ba parang yung iba, wow, ang galing kasi nakakapag-provide sila sa family nila ng ganito kalaki, tapos nakakabili na sila ng magandang bahay, ganun. Kaya yun yung parang sinasabi ko na kanya-kanya tayo ng pagtingin sa success eh. 'Di ba? Kasi yung iba kung iisipin, 'di ba, yung success more on material things, ganun yung mga possessions mo in life. Pero minsan din kasi yung success is kung gaano ka ka-happy. Ngayon sa panahon ngayon, sayahan na lang daw talaga ng buhay. Naniniwala ako doon kasi kung madami kang possessions in life pero hindi ka naman masaya, diba? Ano pa ang silbi nun? Tsaka, yung sabi nga ni Kong TV, ang success para sa kanya is kapag successful na ang mga nakapaligid sa kanya. True. Since marami pa rin akong utang, hindi ka pa rin successful. Alam mo ang utang, okay lang yan, di ka daw tao pag wala kang utang. Narinig ko yun sa isang bisor natin sa casino dati. Pero, ayan, tulad niyan, kunwari, madami tayong utang. Para sa mga taong may utang dyan, this is shout out for you guys. This is a motivational, para sa inyo to, guys. Hindi. Para sa mga may utang, okay, sige, sabihin mong nabayaran mo na yung mga utang mo. Hindi ko alam kung magiging motivational ba to. Parang iniyaya ko sila umutang ulit. Hindi. Pero, diba? Pag nabayaran nyo na yan, what's next for you guys? Diba? Utang ulit. Hindi, pero huwag tayo mangutang. Talagang magastos lang talaga din kami. Well, mental ka Ano life. next mong question?
Next kong question, last na to. Grabe, baka mabash ka sa mga sagutan natin. Baka may mga keyboard warrior. Ano ba yung pinagsasabi niyong dalawa? Sinasayang yung 40 minutes na. Sabi niya, paano to? Interview with my cabin crew friend, pero ang dami namang utang. Hindi naman Grabe. lahat ng, kapag maganda yung trabaho mo, wala kang utang. Hindi yun totoo. Mga mayayaman nga dyan. Tignan mo nga, Pilipinas, may utang. At saka interview tong pinapanood nyo, hindi naman to financial advice. Kaya nga, hindi naman namin tinanong kung open-minded ba kayo. Well, ito yung last question ko. Ano yung ma-advise mo sa mga taong gustong maging cabin crew? Unang-una sa lahat mag-apply kayo. Hindi, joke lang. Hindi, lahat ng Hindi ko magiging cabin crew kung hindi ko mag-apply. lahat ng gusto nyong itulog nyo na ngayon pa lang. Kasi pag naging cabin crew kayo, sira talaga yung tulog nyo. Pero, wow. Feeling naman ng just keep chasing your dreams, guys. Hindi. Kasi, paano ba? Parang feeling ko kasi, hanggang ngayon na, honestly, feeling ko hindi ako cabin crew. Parang feeling ko na, lang ako, saling ket lang ako. Feeling ko parang, ay, okay na to. Okay na to. Parang na-handpick lang ako Parang dahil sabi, wala nang sige, choice. wala na tayong choice. Ikaw na lang. Hindi, ito naman napaka-humble. Hindi, mababa lang talaga yung self-esteem. Hindi siya humble. Hindi siya humility. Low self-esteem siya. Ayun lang, Hindi kasi sa panahon kasi ngayon, parang, hindi kasi katulad dati na ang ng kompetensya sa cabin crew. 'Di ba? Nung panahon natin, nung pagka-graduate natin, parang ang hirap-hirap makapasok sa Kasi parang halos lahat ng babae gusto maging cabin crew. Ito na lang, siguro, hindi sa pagiging cabin crew, pero, don't put yourself down. Wow, kasi parang, ewan ko ba kung nagmamayabang ako sa tono kong to, pero akala ko nun, ako yung pinaka-list na babae na sa... Hinugot sa akin ka Hindi, kunwari, sa classroom, gano'n. Yung akala mo, feeling mo, sa sarili mo, ikaw yung parang, ay, lahat sila parang feeling ko pagka-graduate, lahat sila magiging flight attendant. Lalo na nung tourism tayo. Tapos ikaw yung nakatabi ka lang sa basurahan. Oo, tapos parang, yung parang gano'n. Tapos parang, basta hanggat hindi nyo sinusubukan kasi hindi nyo malalaman yung outcome. True. So, ayun. Tsaka wag kayong panghihinaan ng loob. Na, Totoo yun. lalo na sa mga katulad ko na mababa ang self-esteem, Tsaka yung yung sa hindi mga- masyadong confident. Ganun. Tsaka yung mga niisip nyo na ang pangit nyo, yung hindi ako magiging cabin crew, yung ganun. Ano pa ba? Hindi ka matalino, hindi ka magiging cabin crew. Diba, kasi naniniwala ako sa kasabihan, kung kaya nila, kaya mo din. At saka, wag niyong pakikinggan yung mga tao na, ay, ba't nakapasa yan? Nako, sobrang daming ganun ng mga tao na, ba't nakapasa yan? Ganyan. True. Wag niyong, kung yun yung gusto niyo, kung gusto niyo talagang maging flight attendant, go for it. Wala namang masama eh. Hindi naman sila, hindi naman sila mag-i-interview sa inyo sa airlines, 'di ba? Ayun lang. Tsaka parang ikaw naman ang tatanungin ko. Dapat may twist. May mix, Ano tatanungin mo sa akin? What makes you happy? What makes me happy? If, everyone surrounds me is happy. Wow naman! Ang beautiful pa rin. Hindi, yung totoo. Oo nga! Kung happy sila, happy din ako. Kahit na, alam mo yung... Alam ko ikaw ganyan ka din eh. Yung ubos biyaya. Yung parang kahit mawalan ka or kahit malungkot ka, basta sila masaya, magiging masaya ka din. Yun, ganon. Sa panahon ngayon, sobrang ng happiness. Sobrang, parang feeling ko, importante. Tsaka parang, ang hirap-hirap nang i-attain ng happiness ngayon. Oo, lalo na uso ng mga
depression, anxiety. Ayun, kaya, Kasi sa Ano? social media, no? So, ihahanap ka talaga ng way mo para para maging masaya ka. Swerte nga ako dito kasi si Mia kasi, pares naman kami yung dalawa lang kayo sa isang bahay. Pero, pares silang lumilipad. So, madalas pag dumadating siya, lumilipad naman yung kasama niya. Wala yung kasama niya. Hindi katulad kami dito. Kapag dumating kami, minsan pares kami schedule nung kasama ko dito sa bahay. Ngayon nga, pares kami. Nagkakakwentuhan kami dito, kahit yung mga kapitbahay namin, katukin lang namin yan, magkakakilala kami yan. Kwentuhan lang, ganun. Hindi katulad siya. Kasabihin natin, pares kaming nasa Qatar, pero malayo pa rin kami sa isa't isa. Pero, yung schedule ko tsaka schedule niya, minsan magkaiba pa talaga. Tama. Kaya, I'm so lucky. I am so happy for her kapag nalalabanin niya yung, niya, anxiety and Celtic. depression. Yung Celtic niya. True. Ayun lang. Tapusin na natin itong vlog na to. Thank you guys. Thank you Mia for having for guesting in my channel. Ang feeling. May Feeling gusto ano? kang i-promote. Ipato niya ako sa daan. Oh, grabe. This is it, guys. Mag-vlog ka na din. Follow niyo siya sa Pataas yung niya. script. As may issue. Final message. Final message. Pataas yung script. Charot. Hindi, wala lang. Like and subscribe sa channel niya. Ayun na yun. Wala ka ng final message. Final Sabi na message. nataiyak ka. Wait lang. Anong final message? Like what? For the people? For you? Yeah, for the people. Wala naman. Hello lang sa parents mo. Promotions. Na. May utang pa ako dyan kay mama. Huwag ka na lang mag-hi. Baka Diba maalala lahat niya. ng bukang bibig ko, utang. Next topic naman natin, utang. Oo. Sa labas naman tayo kumain. Ay, gumawa tayo ng vlog yung financial advice, pero tayo mismo hindi natin magawa. What if, no? Abangan niyo yan sa susunod na mga vlog. Palit lang kami damit. Wait lang. Pero ito pa rin yun. Continue lang namin to ubusin. Maya-maya pag pauwi na. Sige na. Thank you. Bye-bye. Like and subscribe. And click the notification bell para lagi ka updated sa mga happenings. Like, ayaw mag-crinkles kayo dyan. Uy, ang ingay mo. Grabe. Sa haba ng aming pinagdaanan, kulang pa ata yung 1 oras para i-upload lahat or i-compile lahat ng video na meron kami. Gusto ko lang mailahad sa video na ito kung gaano ko ka-proud sa best friend ko. Maliit man ang tingin niya sa sarili niya, pero sa aming mga nakapaligid sa kanya, sobrang proud kami sa kanya. At siya din ang nagpapatunay na kahit gaano man kataas ang nabot mo, patuloy pa rin siyang titingin sa mga karanasan niya. I'm so proud of you, Mia. Patuloy ang pangarap! Tsaka pautang pa rin. Hehe, thank you. Mwah.